Good morning, everybody, and welcome to my workplace. This is Bonbon Bakery here in America. So, pasok po tayo para makita nyo naman kung saan nga ba talaga ako nagtatrabaho. Gagawa ko ng video today para malaman nyo kung ano nga ba talaga ang trabaho ko dito sa Jomerica. Ito na nga, kailangan panoorin nyo ito para alam nyo talaga. A day in my life as taga-balot, taga-hugas, taga-linis dito sa Jomerica. Orto di video dahil na dirita na come back to my YouTube channel. Today is Sunday, another day, another work, another balot. Ang daming donuts today kasi nga every weekend ay gagawa talaga sila ng marami. Nandito na ako sa bakery at ngayon nagsisimula na po ako mag-repack. Ito po ay tinatawag na donut. Ito ay very popular talaga sa bakery. Kita nyo ang dami nilang ginawa today. Ngayon ang dami kong i-repack. Look, this, more, more, more. Okay. Mostly online po talaga. Nagtatanong sila, Pinay girl, ano ba talagang trabaho mo dyan sa Amerika? Pasensya na po, naputol tayo dahil may biglang customer na dumating at bibili ng cake. Ganito talaga ang trabaho ko dito. Kapag may dumating na customer, pupuntahan mo talaga at iiwan mo ang pagbabalot. Maraming nagsasabi na bakit daw ang trabaho ko ay all around. Ang alam nila ay taga-balot lang talaga. To be honest, nag-apply po talaga ako dito bilang isang cashier. Kapag ikaw po ay cashier, hindi lang po yun ang trabaho mo. Kailangan gagawin mo din talaga ang pinapagawa sa'yo. Bilang isang cashier dito sa bakery, no, kahit saan naman siguro sa Pinas o dito, kapag mag-apply ka talaga sa bakery, ay part na po talaga yun ng trabaho, ay magde-display ka, magbabalot, mag-entertain ng customer, yun naman talaga ang trabaho mo. Hindi naman po pwede yung sinasabi nila na kapag cashier ka, ay cashier ka lang talaga. Oo, meron naman talaga sa ibang company, kapag mag-apply ka ng cashier, ay cashier ka lang talaga, like supermarket, ang gagawin mo lang talaga ay cashier. Dito naman sa bakery, no, all around ka na talaga guys, kahit cashier man ang position mo, dahil hindi po to kasing laki na katulad ng supermarket na maraming customer. Dito po talaga ay maliit na company lang po ito. Kung wala kang ginagawa, part na po yun ng trabaho, pagbabalot, Anyway pagdi-display. guys, may na-display na pala ako kanina pala. Ngayon dagdagan ko na lang siya. So kailangan na natin matapos mag-display. Hello, another day, another work. Mostly online po talaga, nagtatanong sila, Pinay girl, ano nga ba talagang trabaho mo dyan sa Jumerica? Diyos ko, ang dami kong trabaho, iba't iba po talagang trabaho ko. May mga sideline po si Pinay girl, naglilinis, naguhugas, nagbabalot. Ang dami po talaga kung nakikita nyo lang talaga yung mga post ko, iba't iba po talaga ang trabaho ko. Tapos ko na pala i-repack itong mga donuts dahil ang daming ang donuts. I-display po natin yan mamaya. Magpatuloy po tayo sa pagbabalot para matapos na po tayo dahil nga baka mabihain po tayo sa oras sa kakadaldal ni Pinay girl. Yun. Balot, mga tinapay. Dahil nga tapos na ako sa mga donuts, naka-display na rin po ako doon. Yung mga donuts na natapos ko ngayon ay i-refill ko na lang po yan mamaya dahil nga naka-display na ako doon. And ngayon, meron pa naman doon. Kaya't magpatuloy muna tayo sa pagbabalot dahil ito pong mga tinapay kailangan po matapos bago tayo umuwi. So, ganun. Buhay sa Jumerica guys, kailangan talagang gumising, magtrabaho, kasi kung tatamad-tamad ka, hindi ka talaga kikita. At least man lang dito, malaki ang sahod kaysa sa Pinas. Diyos ko, so okay naman talaga dito sa Jumerica kaysa sa Pinas. Dito, kahit may mga taxes, may matitira ka pa rin. Hindi tulad sa Pinas, parang ang liit pa nga ng sahod, mahal pang bilihin. Diyos, mamadali na talaga ako sa pagbabalot dahil nga sa kakadaldal ko, kaka-vlog, baka mabihayin ako sa oras. So, kailangan ko na matapos bago mag 12 o'clock. Ngayon is still 10:30 pa naman. So, kailangan natin bilisan, guys. Ito po talaga ang trabaho ko dito sa bakery. Hindi lang ako cashier, nagbabalot ako, nagdi-display. Hindi po pwede na wala kang ginagawa. Part na po talaga ng trabaho po yun. Like po sa sinabi ko, maglilinis ka po, magliligpit ng mga kalat. Ganon po, hindi pwede na cashier lang talaga. I bought you some lunch. Oh, so sweet. Oh. Beef and crust rice.
What is this juice? Wow. Okay. Thanks, honey. Okay. One for See you you. later. Yep. Okay. Ang bait naman ng husband ko. Dinalhan niya po ako ng pagkain, guys. Pasensya na po guys, na-distract tayo. Biglang dumating kasi si Habi at naghatid ng pagkain. Alam po talaga niya na wala akong baon dahil kanina hinatid niya talaga ako dahil timing wala siyang work. As in, ganun po talaga ka-caring yung husband ko. Guys, tapos na nga pala tayo sa pagbabalot. Ito na nga pala ang natapos ni Pinay Girl. Binilisan ko na talaga. Ang susunod naman natin gagawin ay mag-slice po tayo ng milk bread. So, kailangan natin ito i-slice. Ito po talaga ang pinakahuli na gagawin mo pagkatapos mong magbalot. Kaya tara, let's go para hindi tayo maubusan ng oras. Let's go! Proceed na po tayo sa pag-slice ng milk bread, no? By 11, kailangan matapos na natin ito dahil titigas po ito kapag hindi natin mabalot agad. Ito po talagang pinakahuli na gagawin mo pagkatapos mong magbalot. So, kailangan may slice mo na yung milk bread at kailangan marunong ka din talaga mag-slice at magbalot dahil hindi po talaga pwede na hindi ka marunong dahil part na po talaga ito sa bakery magtrabaho. Nagsusumikap talaga ako magtrabaho dito sa Amerika. Siyempre, may mga responsibility din tayo at para makatulong sa pamilya. Nagpursige din talaga ako magtrabaho dito sa Amerika. Kahit anong trabaho pinasukan ko talaga, tagahugas, tagalinis ng bahay, tagabalot, para talaga sa kinabukasan ng anak ko, hindi lang para talaga sa aking sarili. Dahil hanggang ngayon ang anak ko ay nasa Pinas pa, alam ko na hindi madali talaga ang proseso papunta dito. Marami din talagang nangba sa akin, bakit daw iniwan ko ang anak ko. Hindi naman sa iniwan ko ang anak ko na wala na akong pakialam. So alamin niyo muna talaga ang katotohanan bago kayo magsalita. Sa totoo lang talaga, gusto ko man sabay kami papunta dito. Hindi lang talaga ito pa perfect time para sa aming dalawa. Hindi ko na maibahagi lahat, no, ang tungkol sa anak ko. Hopefully maintindihan. Pero abangan na lang natin po soon. Hopefully na ma-okay na po ang lahat ng papers. At in God's perfect time talaga na sana magkasama na kami dito. At makasama ko na at makapiling ko na yung anak ko. Natapos na natin i-slice yung milk bread. Ngayon ay magre-refill na po tayo ng donut. So, ang dami na pong naubos na donut. So, kailangan na po natin i-refillan. Ngayon po talaga ay magre-refill na tayo dahil 8 AM in the morning nakapag-display na po ako. Bago po talaga ako nagbalot ay dinisplay ko na po yung mga donuts dahil yung mga customer talaga dito maaga po talaga silang bumibili ng donuts dahil favorite po talaga nila yan. Dito po ako nagdi-display all the time sa harap dahil yung mga customer pagpasok pa lang talaga nila ay makikita na po talaga nila dito ang mga naka-display. So easy lang po talaga nila ito kukunin. At self-service din po dito guys at sila na po ang kukuha kung alin ang gusto nilang bilhin. Habang nanonood kayo ay magre-refill din ako itong mga donuts dahil yung iba ay naubos na ng customer, kailangan nating refillan dahil malapit na din akong uuwi, 1 hour na lang ay may papalit na sa akin. Daming nagko-comment no na bakit daw ang dami kong sideline na trabaho dito sa Jomerica, naghugas ng plato, naglilinis ng bahay, nagbabalot. Yes, totoo po yung mga sinasabi nyo. I know napanood nyo yung mga video ko and thank you for watching me guys. Yes, I love working po talaga dahil bata pa lang ako, sanay na po ako sa trabaho. Hindi na po ito bago sa akin. Kahit may apam ako, hindi po ako umaasa palagi kay hubby guys. Kinukumpara po talaga ako ng iba na yung ibang Pinay na may apam ay hindi masyadong nagpapakapagod dito sa Jomerica. Siyempre po, iba-iba po kami ng status sa buhay. Gusto ko po talagang magtrabaho, magsipag dahil marami din po ako responsibility sa buhay, hindi lang po ang sarili ko. Pwede naman talaga na hindi ka magtrabaho dito sa Jomerica at magbuhay prinsesa ka na lang. Make sure na wala kang bayarin at may income ka kahit sa bahay ka lang. Pero ako po talaga ay kailangan kong magtrabaho. At choice mo talaga yun. Choice din ng ibang Pinay na gusto nila sa bahay lang sila. At swerte din po talaga kung may partner sila na nagbibigay sa kanila ng pera, sa pamilya, at okay na po yun. Ako kasi nakikita ko din talaga yung pagod ng husband ko sa pagtatrabaho, no? Hindi pwede na lahat ng problema ko sa pamilya ay iasa ko talaga sa husband ko. Maawa talaga ako kapag ganun.
mas maganda talaga na kayong dalawa ang magtulungan. Nagbebenta din kami ng mga cakes dito at kung gusto nyong mag-order, pwede din talaga. Yun lang po talaga ang maisi-share ko sa inyo kung saan talaga ako nagtatrabaho. Nakita nyo naman ang ginagawa ko dito, nagbabalot, nagdi-display. Kung may customer, pupuntahan ko din. Pagkatapos ng customer ay balik ulit sa pagbabalot. Patuloy lang talaga ang ginagawa mo. Kailangan maging responsable ka talaga sa trabaho mo. Tapos na nga pala tayo sa pagbabalot at pagdi-display. I think guys, that's all for today and thank you for watching me. This is me, Pinay Girl.